guys, good day and welcome back to my channel Love Life. In this video, Shopee po tayo at ang pag-uusapan natin ay ang mga responsibilities ng mga sellers on Shopee. Syempre, pinasok natin yung pagiging seller sa Shopee. Meron niyang corresponding responsibility. So, etong video na to, pwede niyo siyang gamitin as guide. So, magbibigay ako ng guidelines para sa mga sellers on Shopee kung ano yung mga dapat tsaka mga hindi na rin dapat gawin ng bilang isang seller. So, in this video, mag-share ako ng 5 factors na pwede nyong gamitin nga as guide in selling. We start with the first one, choosing the products to sell. So, kapag pipili ka pa lang ng product, the very beginning, kailangan talaga piliin mo na yung mga may good quality. So, para din yan sa shop mo, para sa reviews, para sa ratings, yan, at saka para sa satisfaction ng mga buyers natin. So, since tayo naman yung may right, may privilege na pumili ng mga products na ibebenta natin, so piliin na natin sa simula pa lang na yung mga okay na products na ibibenta. So, please lang do not sell defective items kasi kawawa yung mga buyers kung hindi rin naman nila magagamit yung mga items na ino-order nila from our shop. So, yun. It's one way to be a responsible seller. Number 2, posting of products. So, syempre, nag-upload tayo ng mga products natin sa Shopee para makabenta. So, dapat yung mga photos na ina-upload natin should be correct. Kung ano yung naka-upload nating produkto, yun din yung talaga yung binebenta namin. Sa Lazada na experience ko yung pagbo-browse nung mga bags na mga kids, kasi kapag syempre malapit na yung pasukan, kailangang umorder. So online din ako umorder last school year. And may nakita akong isang sobrang mura talaga ng bag na yon. At ang ganda, syempre. Tapos pagbasa ko ng review, meron siyang 1 star kasi yung binebenta, kasi binibilang ko siya ng maliit na bag kasi kung minsan kasi kapag during examination, yung maliit na bag lang yun niladala kasi mga crayons, mga pencil, yun lang naman. So, kailangan niya ng maliit na backpack. Kaya, ayun, naghanap ako noon. Pagbasa ko ng mga reviews, meron siyang over 60 reviews na lahat 1 star. Kasi yung mga siniship niyang order, mga wallet, yung parang lagayan ng mga ID holder ating tawag doon, yung mga lagayan ng mga IDs, tapos may mga sandok, may mga strainer, mga ganun yung mga shinip niyang order. Hindi ko alam kung nagbabasa yung mga subsequent buyers, kasi bakit pa sila umorder, kasi siguro hindi rin nila nabasa yung mga reviews. Pero ayun, hindi na ako umorder from that shop. So hindi ko alam bakit hindi pa siya nababan or sa Lazada, kasi parang syempre 'di ba, nakaka-disappoint yung umorder ka tapos mare-receive mo ibang item tapos hindi pa siya worth it pa dun sa amount na binayad mo. Tulad nun, nasa around 250 pesos lang ata yung bag na yon, kasi sobrang based sa photo, tapos ang ganda ng quality, tapos maganda talaga yung product dun sa pictures. Tapos pagdating madi-deliver sa'yo, sandok, 'di ba? Parang very disappointing. So hassle pa kung i-return mo siya. So, ayun. Yun lang. Sa pagbebenta natin sa Shopee, yun, share ko lang yung na-experience ko. So, dapat i-post naman natin yung mga correct items. So, dapat i-post natin yung tamang photos. Mas better nga kung actual photos yung natin, kung ipopost natin. But then, kung wala, pwede naman yung mga stock photos from other sellers or from the supplier nyo na rin. Sa pagdating uli sa posting of products, yung
indicate the correct description. So, i-itemize lahat ng description. May, ano yun, may advantage yun kung malesen yung inquiries tungkol sa products. Kasi, pero meron pa rin namang buyers na hindi nagbabasa ng mga description. But then, kung complete na yung description, malilesen yung time mo sa pagsagot sa customer service, tungkol, let's say, sa, kung ano yung mga available na colors, available na size, ano yung dimension ng product, ano yung weight ng product, ganyan. So, ayun, mas okay kung naka-itemize na yung description natin. Sa ibang information naman, pwede nyo, dapat i-disclose nyo rin yung tamang information. Let's say, kung second hand naman talaga siya or used product, indicate nyo siya na used yung product. Huwag nyo ilagay na brand new kung talagang used naman. And kung nagbebenta kayo ng mga second hand items, indicate nyo rin yung mga flaws para kung sakaling mag-request for refund yung isang buyer, at least meron kayong defend na meron kayong right na i-defend na eto in-indicate ko naman yung flaws. So, sabi ko eto may konting man siya yung damit. Let's say binebenta mo yung mga pre-love na shirts, tapos na-mention ko naman na merong ganyan. So, may karapatan ka na mag-reject nung request for cancellation or request for return ng isang buyer. So, nakakaganda rin yun for your end as a seller. Number 3 naman tayo sa order fulfillment. Simula tayo sa packing of orders. Una, syempre, always send the correct items. Double check nyo yung information na sinesend sa inyo ni Shopee. Dapat tama yung brand, tama yung color, tama yung size, weight, etc. Kung ano talaga yung ino-order ni buyer, yun yung i-ship out nyo. Just in case naubusan kayo ng ganitong color, hindi nyo lang na-update ang inyong details or yung product details, pwede nyo i-inform or i-chat na lang si buyer na wala na po akong color green, meron ako ditong light green, just in case magustuhan ni buyer na light green, then pwede mo i-ship out yun. Pero kung hindi rin naman kasi niya i-receive yun kung sakali, and pwede nyo na lang i-cancel yung order. Just yun, take note lang na palaging i-ship out yung correct product sa buyer kasi karapatan nila yun. Pangalawa sa packing of orders, always secure the items, lalo na kung medyo sensitive yung item na siniship out mo, tulad ng mga phones or yung mga babasagin na produkto. Kailangan ibabox yan, binabubble wrap, or yung ibang items ilagay mo na rin sa plastic para kung sakaling umuulan, tapos hindi siya mabasa. Kasi kapag nabasa yan, syempre nadidisappoint yung mga buyers kasi kasalanan pa rin ng seller dahil sa poor packaging. Again, sa mga pre-order items naman, as much as possible, just do your best para makahanap ng stocks. Kasi yung mga buyer na yan, nag-expect na yan ng delivery. Just gawin nyo yung best nyo. Kung sakaling, yung strategy is hanap ng produkto each time na may order. So, yun yung mga nasa pre-order items. Kasi yung mga buyer nga, in-expect na nila yung delivery. Yung iba pa nga, nagbabayad na ahead, may prepayment, tapos hindi nila mare-receive, diba? Pero kung wala na talaga, just apologize to the buyer as part of your customer service na rin. Number 2, under order fulfillment, shipping. Always ship on time. Sa mga non-pre-order items, meron lang po tayong 2 days para i-ship out yung order, otherwise makakancel na siya. Kailangan i-ship lang naman yung order when you are instructed by Shopee to ship it out or to arrange the shipment. Kasi yung iba prepaid lang. So, syempre, yung unang notification na marireceive natin, buyer has placed an order for this item, ganyan, nandyan yung order number. Tapos, may follow-up yan kapag nagbayad na si buyer or na-verify na ni Shopee yung payment ni buyer. So, normally, within 3 days yan.
No, so, that's the time pa lang na i-ship out mo yung order kapag naka-receive ka na ng notice from Shopee. So, yun yung number 2 natin, shipping. Number 3, sa pag-pick up naman, always make yourself available. Kasi tayo naman na seller, yung nag-schedule niyan, di ba? Bakit hindi natin gawin na tayo yung mag-ship out? Nandun tayo on the day na sinet natin yung schedule for pick up. Kasi tayo yung pumili ng date, tapos bigla wala tayo, di ba? Na second option is humanap ka ng representative na pwede mong pagbilinan ng item para kapag dumating si rider, siya na lang yung magpa-process. So, turuan mo na lang kung ano yung gagawin. So, just make sure na kapag on the day of pick up, maging responsible enough tayo na ready yung package kapag dumating si rider. Meron kayong option na kuhanin yung contact number ng pick up rider para in case na wala nga kayo or magbibigay kayo ng special instruction sa kanya. So, alam na niya yung gagawin niya. Let's say, kung wala kayo ng ganitong oras between 10 a.m. to 12 noon. So, you tell malay nyo naman, pwede siyang mag-adjust para sa para sa pag-pick up ng order. So, yun, pagdating sa pick up. Number 4 naman, customer service. So, sa customer service, ito yung dapat nyong gawin. Siyempre, responding to inquiries at saka mga follow-up ng isang buyer. So, take note lang palagi ko to sinasabi, yung mga nag-i-inquire sa overchat sa inyo, magiging your potential buyers. Whereas, yung mga nagpa-follow up naman ng orders, kapag na-satisfy sila sa service or sa product na sinend out nyo, magiging potential repeat buyers ang mga yan. So, ayan, kailangan lang nating maging patient. Tapos, meron din kasing review si Shopee pagdating dyan. So, meron siyang responsiveness, yung pagiging responsive mo sa again, yung tawag doon yung chat response rate. So, yung tawag doon is yung chat response rate. So, nire-review ni Shopee yung pagiging responsive ng isang seller. So, makikita sa mismong shop, pag-check ng isang buyer, kung gaano ka-responsive yung isang seller. So, ayun yun. Number 2, respond to refund at saka return request. So, kapag may nagre-request naman for refund, pwede kayong makipag-coordinate sa buyer, pwede nyong itanong, pwede kayong mag-usap over chat at kung ano yung nangyari before responding, whether to accept or to reject the request for refund. Just make sure na hindi nyo i-ignore yung request na yun kasi responsibility natin yan as a seller. Ito optional naman to as part of customer service. So, pwede kayong mag-send ng photos sa mga sa buyers kapag may before shipping out the order yan. Pero medyo time consuming yan. Pero pwede nyo siyang gamitin as part of your customer service, yung parang marketing strategy na rin. Pwede kayong mag-send ng thank you message sa buyer once na deliver na yung order and ask for ratings. Kung confident naman kayo na okay yung produkto na shinip nyo, okay yung mga products nyo, then go ahead and ask for the rating of the particular buyer. So, nakakaganda rin yan para sa shop kapag nakikita nila na good standing yung seller, tapos okay yung ratings ng products, lalo na kung 5-star, 4-star, mga ganyan, yung rating ng mga produkto. Next, yung pwede kayong magbigay din ng rating sa mga buyer, parang pa-thank you na rin, ganyan. So, ayun, part yan ng customer service. So, lastly, number 5 tayo, follow Shopee's policies. So, maganda na rin na
lahat ng policies na ni Shopee, pwede tayong kailangan sundin natin syempre. So, huwag tayong magpo-post ng mga prohibited na products tulad ng mga explosives, mga ganyan, um, yung mga medicines na kailangan ng transcription. So, yan, mga bawal yan sa Shopee. Una, syempre, para maging smooth yung operations natin. At pangalawa, iwas din tayo sa mga penalties ni Shopee. Also, in the future, or eventually, ma-deactivate yung account natin. So, syempre, sayang din yung pinagpagura natin kung sakaling katutak na yung violations na nagawa natin at nagsawa na ni Shopee at bigla na lang niyang dine-activate yung account. So, ayun, iwas na lang po tayo sa ganon and make sure that we follow the Shopee's policies or yung mga regulations. Pwede kayong magbasa sa help center ni Shopee para mas lumawak din yung kaalaman natin sa mga policies sa Shopee platform. So, yun muna tayo guys for this video. Sana may natutunan kayo. Thank you very much for watching. And if you are new to my channel, please be my subscriber. Click on the subscribe button plus the bell button na rin para ma-notify kayo in case, in my next uploads, in case na interested kayo sa mga ganitong klaseng videos. Okay guys, thank you very much once again and God bless po.